So magandang umaga ating mga ka-TH, no, tagasunod na ating YouTube channel. So maraming katanungan sa ating mga ka-TH dyan na tungkol sa mga sign na hinaing nila na gustong matulungan. So ngayong umaga mga ka-TH, may tuturo ako sa inyo, lalo na sa ating mga ka-TH dyan na taga-subaybay na ating YouTube channel. So marami tayong ituturo ngayon para naman sa ating mga ka-TH. So ito yung mga hinaing ng ating mga ka-TH tungkol sa mga kanilang sign. So sana po ay makinig ng mabuti para po sa ating lahat to, para maturuan ko kayo kung anong tamang deposito. So anong lalim, so gano'n ba kalalim mga ganito. So sa ating mga ka-TH dyan na taga-subaybay natin YouTube channel, ay ito na pong paraan para po ay masundan na ating mga ka-TH na maraming nagtatanong tungkol sa mga kanilang sign. So mga ka-TH, bago sa lahat, shout out muna sa ating mga ka-TH dyan from Luzon, Visayas at Mindanao. So sa ating mga ka-TH na taga-subaybay natin YouTube channel, shout out sa lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel para lagi kang updated sa mga video. So sa mga baguhan dyan na maraming nagpasa ng mga sign sa atin, so hanggang kilatis lang po talaga ako sa ating mga ka-TH na di ko pa customer. So yun po ang patakaran ko. So sa mga customer ko ay hanggang makahis kayo, talagang magdi-decode ako. Mag-aalit talaga ako ng decode at magbabasa ng mga sign. So yung mga hindi ko customer, talagang malaking tulong na yan. At least na nabigay ko ang pagbasa ng mga kanilang mga signs sa ating mga ka-TH, no? So sa ating mga ka-TH dyan na tagasunod na ating YouTube channel, so ito na po ang ating sign. So ito po yung pagbasahin. Itong sign na to, ito ay isang guhit lang. So halimbawa makahanap kayo ng isang guhit, so alam ko na mayroong mga ganitong sign na hanap nyo. So ganitong mga sign, halimbawa itong guhit o mayroong dot. So ibig sabihin nito ka-TH ay dalawang direksyon ang kailangan mong sundan. So sa mga direksyon ng ganito mga ka-TH, so ang possible, so wag ka muna mag-detect. So mga ganitong sign, wag mayroon kayo kasi yung mga sign, wag muna kayo mag-detect. So ang kailangan nyo is sundan nyo muna yung mga kumpas, kung mayroon yung mga kumpas. So halimbawa mga ganito, sundan mo na yung mga dulo ng direksyon. So halimbawa kung guhit to, wag nating magbigay tayo ng isang option lang. Sa isang option minsan tayo nagkakamali, di ba mga ka-TH? So kaya kailangan nating 3 option. So dito kadalawang option lang to. So sundan mo lang kabilaan mga ka-TH up to 50 meters dito. So ibig sabihin, sundan mo lang to kasi yung mga hapon kasi logic kasi yan. Sundan mo to kung mayroon bang kahoy dito sa unahan o malaking bato na dito bandang side, bandang left side, kung mayroon bang bato na tulad na ganito na pagkalagay. So kung halimbawa wala talaga, so ibig sabihin nito, isa lang ang direksyon nito sa kabila, papunta kang right. So ibig sabihin ang deposit ay nasa bandang right. So tandaan natin ha, na bandang right. So sa mga ganitong sign naman mga ka-TH, so sa mga ganitong sign ay ibig sabihin nito direksyon. So direksyon, so nakadistant to ang deposito sa puno ng kahoy. So ibig sabihin ang deposit ay nakadistansya sa puno ng kahoy. So dito mga direksyon to. Direksyon siya na doon sa unahan, nakadistant sa puno 1 o 2 meters, doon ka maghukay. So kailangan mo to ng gadget. So kung mayroon kang gadget ka, so mahanap mo to. So pangatlo natin, ito magkatulad sila. So ibig sabihin ang kakaibahan nito is 2 deposit. So dalawang deposito ang ibig sabihin nito. Sa area na yan ay mayroong dalawang deposit. So tulad nito nang tinuro ko sa inyo, ganito rin ang gawin nyo. So punta ka sa dulo, punta din sa kabila. Pag halimbawa wala talaga, kasi kailangan natin ng option, 3 option, pero ito dalawang option lang. Punta ka sa dulo at sa kabila. Pag wala kang mahanap na puno or malaking kahoy, ibig sabihin kabila ang left and right, mayroong deposito dyan. Punta ka lang sa left, punta ka sa right, mayroon kang mahanap doon, at doon mo makikita sa bato or punong kahoy, doon ka maghukay. So karamihan nakabaon ng mga deposit sa mga ganyan ay bandang east, northeast or east lang talaga ang karamihan nakabaon dyan. Pag puno ng kahoy, magkumpas kayo ng east or northeast, so dalawang butas lang. So sa mga ganitong case, so mayroong mga customer natin na ganito. So sa mga case ganito ng ating mga customer, ibig sabihin nito, madali lang hanapin itong mga ganito mga ka-TH. Kasi itong linya to nagpresenta to ng mga direksyon. So ibig sabihin, itong tatlong direksyon, isa, duha, tulo, ibig sabihin
hanapin mo lang ang naka-triangle. So ibig sabihin, triangulation, hanapin mo bato, kahoy, or lubi, ano ba dyan. Basta triangulation, hanapin mo sa triangulation. So halimbawa, ito yung linya, nakaharap ka. So tingnan mo kung saan to banda. Halimbawa, mayroon kang kumpas, tingnan mo saan banda. So halimbawa, ito ay yung east. So sa triangulation, sa tatlong puno, bandang east, so doon ang mayroong deposito. Ibig sabihin, sa bandang east, sa puno na yan, mayroong deposito. So paano natin mahanap, sir? So mayroon kang gadget. So option pa rin natin ang gadget dito. So kasi mahirap tayo maghula-hulaan kung anong distansya. So mas maganda mayroon kang gadget. So mga ganito mga ka-TH, ibig sabihin nito, passageway to passageway. So ibig sabihin nito ay sundan mong mga direksyon. So dalawang ibig sabihin nito. Mayroon din ganito na ibig sabihin is tawag nila is dating daan, or tinawag nilang karaang kalsada ba? Mga karaang kalsada. Ibig sabihin karaang kalsada. Kung walang sapa talagang malaki dyan, karaang kalsada ang ibig sabihin yan. So kung wala ang karaang kalsada, old road, kung wala talaga, ibig sabihin passageway, yung direction niya is puntahan mo. Malalaman mo talaga saan ka mag-umpisa kasi mayroong mga palatandaan dyan sa dulo. Ito yung patulis, or ito yung patulis, or ito yung mayroong wall. So ito yung patulis, so doon ka pumunta. So karamihan sa mga nito maabot ng mga 100 meters ba sa mga passageway. Minsan umaabot niyan 100 meters malayo ng mga passageway. Kaya yung iba nalilito hanggang 20-30 meters lang. Wadila alam na umaabot yan ng 100 meters. Mayroon hanggang 200 meters umaabot. So basta mga passageway, lalo na pag malaking passageway. So mga ganito ka-TS, itong sign na to is magkapareha lang sila. So ang kaibahan nila yung dot, pero magkapareha lang talaga sila. Baka yung iba nalilito ha. So mayroon talagang sign na ganito kasi nakikita na kung na mayroon dito. Kaso lang nakuha na. So sa mga ganitong sign kasi magkapareha lang talaga sila. So tandaan natin yan mga ka-TH. Ito po yung mga nakuha na mga sign. So atin lang mga tinuro ng ating mga ka-TH para ma-remind nila na yun pala hanapin yung mga sign na ganyan. So sa mga ganito ka-TH, letter Y, sa mga ganito alam na natin to, tunnel to. So tunnel sa ilalim ng so kung saan nakalagay itong sign na to, doon po nakalagay yung tunnel sa ilalim. So kailangan hukay. Hindi mo na kailangan maghanap kasi dito lang sa ilalim ng bato. Sa mga ganitong sign kasi mga letter Y, lalo na pag nakapatayo to, sa ilalim lang, sa ilalim ng bato na yan, doon ka maghukay. So halimbawa mga heart sign, diba, mga heart sign. Halimbawa yung mga heart sign nakatayo yan, parang pabundok. Ibig sabihin yung tunnel nito, tunnel rin to, heart na nakatayo, pero yung patulis niya pataas. So ibig sabihin yung deposito ay dyan sa ilalim niya. So magkapareha lang sila, magkapareha lang talaga. Pero mas ganito, nagsimbolize kasi ito ng mga danger trap, mga ganito hearts. So ito rin, pag ganito tunnel rin to, yung tunnel ito, isa, dalawa, tatlo. So tatlong tunnel yan. So ang kakaibahan lang kasi nito, sa gilid ng tunnel doon po nakalagay yung deposit. Ibig sabihin, mag-ingat ka sa mga hukay mo kasi minsan yung tunnel is dumidiretso yung iba, pero yung deposit pala nasa gilid lang. Halimbawa ganito, di ba yung butas ganito, padiretso siya, pero yung deposit dito lang nilagay nila sa butas, sa kalahati. Minsan kalahati ng butas dyan nilalagay, nag-drift na sila. So itong pababa is decoy na yan. Yan ang ibig sabihin ng sign. So itong pangatlo natin, pangalawa na conpipar. So sa mga bulubundukin na nahanap nyo, pag nakakita kayong mga old tree dyan sa ibabaw ng bundok, lalo pag magandang viewing sa mga bundok na yan, ibig sabihin mayroong deposito yan. Kahit bato, ibig sabihin bato, mayroong mga deposito yan. So saan ba nakadeposit yan? Under lang, ibig sabihin under. Pero huwag mong isipin mababaw ha, malaliman yan pag mga ganyan. So nakalabel yan sa baba, pero mayroon sure ball na mayroong deposito. Lalo na pag ang nakalagay dito is baliti, makupa, avocado, tawag natin yung suha, pangalan niya sa Bisaya, suha, or mga iba, or yung tawag nilang sangkis sa mga bundok, magandang view, lalo matanaw yung dagat, okay yan. So sa mga triangulation naman, maraming nalilito naman ganito. So mga ka-TS, mga triangulation,
Tulad ng sinasabi ko sa inyo, mayroong naka-triangulation sir. Paano ba namin mahanap ni ito? I-check mo yung mga puno. Halimbawa, yung mga puno dyan, mayroong mga bato. Halimbawa, dito yung bato. Or dito yung bato. Ibig sabihin, dito lang yung deposito. Kung dito yung bato, ibig sabihin, between. Nasa gitna nila. So, pwedeng dito. At pwedeng dito. So tandaan mo, pag mayroong bato dyan sa bago na dating yung isa sa gitna, between yan, ibig sabihin wala sa puno ng kahoy ang deposito. Ibig sabihin mayroon dyan dito sa gitna or dito rin sa kabila. Basta in between lang siya. Ibig sabihin mga katiis ha, tandaan nyo ha, kung limbawa kung triangulation ang hanap nyo tapos walang nahanap na mga sign sa puno, tapos mayroong bato dito sa gitna, ibig sabihin in between yan. So pwede dito ang deposito, at pwede rin dito, at pwede dito. So yan ang ibig sabihin yan. Dapat logic yun kayo mag-isip. Hindi ibig sabihin mayroong bato dito, dito kayo magkukay. Pwede rin, pero basta in between siya. Pwede dyan, pwede dito, at pwede dito. Sana po ay nataintindihan ng iba sa ating mga katiis, no, nanood natin YouTube channel. So malaking tulong na po talaga to sa inyo. So mayroon din nagtanong ng hole. Mayroong mga big hole sir na hanap namin sa mga sapa. So i-check nyo muna, baka mamaya dyan sa katagalan ng panahon sa mga nature ay kaya nabuo yung mga sign. So ang gawin nyo, halimbawa ito yung big hole, hanapin nyo maliit yung dot. So ibig sabihin yung dot, yun po ang direksyon nya. So yun ang direksyon na tatahakin nyo. So paano mahanap yung sukat? So dalawa lang. Sukatin nyo mula sa hole at saka dot, ilang inches yan, i-convert mo sa feet muna bago feet at yard. Dalawa lang yung feet at yard. Halimbawa di makuha siya, wala talaga, so ilagay natin ko ito is 10 or lagay natin or 10 or 5 meters ilagay natin doon natin masusukat kung anong matatamaan. So yan ibig sabihin, huwag mong ilagay pag ganito, isang sukat lang, yun na ang natatamaan. Hindi, kasi ito mga hole kasi maraming ibig sabihin, pwede yung 5, pwede yung 10 pwede rin dito ka magsukat, ibig sabihin distansya. So yun lang mga katiis, maraming salamat sa nanood ng ating YouTube channel. Huwag kalimutan mag-subscribe lalo na sa mga baguhan. Sana po ay nakatulong sa iba. So ito po yung mga nakuha na ating nilecture para yung mga katiis natin ay mabigyang idea ng mga kanilang mga site. So sabi ko sa inyo mga katiis, tuloy-tuloy lang, wala talagang mawawala sa inyo kung subukan nyo. So maraming nagbago sa treasure. Bakit yung iba hindi nag-success? Bakit? Kasi kulang lang kasi ng kalaman, kulang na mga gamit. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Kung gusto mo mabagong buhay mo, ituloy-tuloy yan. Walang mawawala sa iyo kung susubukan mo. At yayaman ka pa kung mabinggo ka. So yung mga katiis, maraming salamat at God bless po sa inyo.